July 16, 1990, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Luzon. Unfortunately, bahagi na po ng ating buhay ang mga lindol. Wala pa rin pong technology that could predict kung kailan ho siya mangyayari. So ang tangi lang natin magagawa ay maghanda lagi. Yung earthquake sa Baguio, nangyari siya noong 1990. May spray na ko noon. Galing ako sa Japan for a study grant. So, pagdating ko dito sa Pilipinas, kahit pipilay-pilay ho ako, umakyat sa Baguio para mag-report dun sa mga nangyari doon. At isa sa pinaka-heartbreaking na kwento na nakita ko doon, yung isang nanay na tinatawag yung kanyang anak na kasama dun sa gumuho na Hyatt Terraces Hotel. So, yung nanay, naka-megaphone, she was calling for her daughter, 5 years old, si Michelle. Makadurog puso po yun at hanggang ngayon, pag naaalala ko yun at nakikita ko tong video nila, it still breaks my heart. So, narito po, isi-share ho namin ang mga kwento na nangyari sa napakalakas na lindol na tumama po sa Baguio noong 1990. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin kaya ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Sa aking ika-25 taon bilang journalist, ang ika-20 anibersaryo naman ng July 1990 earthquake na yumanig sa Baguio at iba pang parte ng Luzon. Isa lamang ito sa mga lindol o pagyanig ng lupa na akin nang naibalita. July 16, 1990, eksaktong 20 taon na ang nakalilipas. Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Luzon. Nagdala ito ng matinding pinsala sa maraming lugar, lalo na sa Baguio City, Pangasinan, Nueva Ecija at La Union. 40 segundo lang ang itinagal ng lindol, pero mahigit 1,000 katao ang namatay. At milyon-milyong pisong halaga ng ari-arian ang gumuho at nawasak. 2 araw makalipas ang lindol, nakarating ako ng Baguio. Pahirapan noon pagpasok ng Baguio. Putol kasi lahat ang daan papunta roon. Ilan sa mga mabubuting nagsanib puwersa noon ang GMA News at ang PTV Channel 4 para sa isang live coverage ng rescue operation sa Baguio. 28 gusali roon ang gumuho, kabilang na ang 5-star Hyatt Terraces Hotel. Marami pa ring taong na-trap sa loob ng Hyatt Terraces dito sa Baguio at pilit silang nire-rescue ngayon ng mga volunteers. Mismong si Pangulong Cory Aquino noon, binantayan ang ginawang rescue operations. May we know your impression about what you've seen so far? This is really a very tragic event, and I, of course, sympathize especially with the families of the victims here. A lot of work will have to be done, of course, afterwards, and I am counting on the support of, first of all Filipinos. Sa gitna ng rescue and retrieval operation sa Hyatt Hotel, nakilala ko ang isang ina. Michelle, Mom is here. Si Melinda. Anybody, if you can hear me, please stop.
Knock on the wall. Keep knocking so we can find you. Who are you calling for out there? My daughter, who's 5 years old. I'm hoping she's still alive. There's a big chance because they tap. I'm really just hoping for the best. Just in case I'm calling her name, just in case. Nung muli kong nakapanayam si Melinda, makalipas ang ilang buwan, nalaman kong hindi pinalad ang kanyang 5 taong gulang na si Michelle. Number one, she's here because I had her cremated, so she's still always with me. Dahil sa matinding takot ng mga residente noon sa mga aftershock, nagmistulang refugee camp ang Burnham Park. Pati mga pampasaherong jeep, ginawang tirahan. Hindi namin matyak kung kailan kami Tsaka ang unang-una talagang wala nang pag-asa ang bahay. Ako man at ang aking mga kasamahan sa media, mas piniling mag-camp out kesa manatili sa loob ng hotel. Sa gitna ng trahedya at takot na bumabalot noon sa buong Baguio, kwento ng pag-asa ang naibahagi sa amin ni Rufina. Inabutan namin siya sa Luwakan Airport na iniluluwal ang ikalawa sa kanyang kambal. Ang panganay sa kambal, ipinanganak niya sa Camp 4 sa Tuba, Benguet. Nito lamang Huwebes, muling nabisita ng aming team ang Camp 4 para hanapin si Rufina. Kilala po ba ninyo si Rufina Paswi? Opo. Tagas, dito pa rin po ba siya nakatira na? Tay? Doon po sa kanila. Sa Kawad Kalina. Nung natagpuan namin siya, ipinakilala niya sa amin ang ngayoy magdadalawampung taon na niyang kambal. Sina Lindel at si Lindol. Ito, nahiya nun eh. Nahiya ako sa pangalan ko. Gumaganon-ganon sila pag nakikita nila ako. Binalikan ni Rufina ang mga lugar kung saan niya ipinanganak ang kanyang kambal. Dito ka lumabas. Mas patron ng umaga. Pati na ang Luwakan Airport. Paglapag ng helicopter na sinakyan namin, dinilabas na ako. Linapag na ako ewan ko kung saan na building yun. Wala, nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit paano na ganun ang pangyayari noon na magulo, naisipan pa niya akong nilabas. Kasi missing ho yung... Malaking problema noon sa Baguio ang komunikasyon. Playback lang tayo kasi napuputol tayo sa ere. Pati nga ang aming live coverage noon, ilang beses na antala dahil sa masamang signal. Pasensya na ho kayo kung medyo nawawala-wala ho kami kasi nagfa-fluctuate ang power source. Ang pila sa mga telecommunication center, milya-milya ang haba. Ang dami-daming taong pumipila dun sa mga communication facilities. Gusto nilang tumawag para manawagan na safe sila. Doon namin naisipang magbigay ng serbisyo publiko. Libreng tawag sa pamamagitan ng aming radio station DZWB. Services if you want to call your loved ones to say that you're safe. Ano hong pangalan uli ng anak nyo? Marites De Leon, Miss. So, Miss Marites De Leon, kung nakikinig ka man, hinahanap ka ng iyong tatay. Binisita ko rin noon ang lalawigan ng Abra na malubharing napinsala ng July 16 earthquake. Halos kalahati ng probinsya ngayon ay hindi marating ng mga sasakyan. Ang pinsala ay dulot ng mga landslides at mudslides na ngayon na may ikinakatakot ng mga tao lalo na kapag umuulan. Sa isinagawa naming aerial inspection, kitang-kita ang pagkasira ng probinsya. Hindi na humataniman ng palay ngayon yung lupa nyo? Hindi na, ma'am. At saka mga lupa namin dito hindi kaya sa baba. Pag walang irrigation, wala nang tubig. Sa baba, pwede yung ulan. Dito, hindi pwede yung ulan. Makalipas ang 2 dekada, ayon sa urban planner at architect na si Architect Felino Palafox Jr., hindi pa rin daw handa ang Pilipinas sakaling muli tayong yanigin ng malakas na lindol. I think we are as unprepared as Haiti. Do we have enough fire trucks? Do we have enough emergency vehicles? Do we have enough storage tanks for water?
water crisis din yan. Fire, after earthquake, fire, water shortage, food shortage. Yan yung mga emergency routes. Kung kinurap pati yung mga bridges and roadways, are we sure hindi magko-collapse yung mga bridges and so on? Ang pinakadelikadong lugar daw ngayon, Metro Manila. Ang guesstimate ko God forbid, sana mali ako. If you have 2 million buildings, structures, pati yung low-rise buildings in Metro Manila, I think 25%, 500,000 will be affected. And unfortunately, most of them will be from the urban poor areas. Pero ayon sa FIVOX, mas handa na raw tayo ngayon. We are better prepared. But kung ang question ay, meron bang maapektuhan? Yes. No? So, kung ang batayan ay napakihigpit na walang mamamatay, hindi ganon. At dahil dyan, ang FIVOX ay patuloy na ini-improve ang ating monitoring system at meron tayong software na ginagamit para malocate yung earthquake. Ipinagmalaki ng FIVOX na high-tech na ang kanilang mga kagamitan, kagaya ng digital seismograph machine. So itong computer na to, pinakita lamang niya yung current status ng mga field stations. So parang monitor namin siya, pinakikita yung seismic waveform na nare-record ng field station sa ngayon. Meron na rin daw silang na-develop na computer software na Rapid Earthquake Damage Assessment System o yung tinatawag nilang REDAS. Sa pamamagitan nito, mas mabilis na raw matutukoy ang mga pinaka-apektadong lugar kapag lumindol. So pag emergency, nandito tayo sa emergency center, intensity 8 pala dito, malalaman natin, Mungabon, Nueva Ecija, 73,000 ang nakatira, no? So yung mga ganang information, hindi tayo manghuhula kung anong gagawin natin dahil meron tayong isang tool na science-based na makakapagsabi kung saan natin i-deploy yung limited resources. Ang preparedness sa lindol, hindi lang yung pagmamonitor. Pinaka-importante sa palagay ko, yung gaano ba katibay ang mga bahay at mga gusali at infrastruktura na ating ginagawa at gagawin. Kung lalong na-improve ang building code at sinusunod ng mga tao, hindi lang yung design niya pati construction, dapat mas mahanda na tayo, kukunti na dapat. Sa 25 taon ko bilang mamamahayag, makailang ulit kong napatunayan na may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Sa kabila nito, kailangan pa rin nating maging laging handa dahil walang nakakaalam kung kailan tayo muling yayanigin ng mga pagsubok.